January 3 dito po sa tanggapan ng NIA UPRIS Division 6 at makakapanayan po natin ang hepe po ng Operation and Maintenance, si Engineer Arnel Miguel. Yes, sir. Good afternoon, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat, sir. Magandang hapon po. Muli kami nabalik dito para alamin po yung inyong operation ngayong dayatan 2024. Yes, sir. Opo. So, particular, alamin ko rin po, ilan po ba yung nakaprograma mapatubigan po dito sa inyong area? Opo. Ang nakaprograma po sa NIA UPRIS Division 6 ngayong sakahang Panag-araw po. Ito po kasi ay nakabase sa available volume for irrigation ng Pantabangan Dam na naipon po natin during tag-ulan. So, dito po sa Division 6 ay meron po tayong program area na 12,705.47 hectares po. Opo, 12,000. So, pwede malaman din yung hindi makakasama kung gaano kalawak naman? Kung yung hindi po makakasama ay 20,996.6 po kasi yung total. So, ang hindi po kasama sa program ay 8,291.13 na distributed naman po ito sa 14 na Irrigators Association na sinasakop po ng NIA UPRIS Division 6. Opo. Ito po, nahati po ba din sa Zone 1, Zone 2 ang pagpapatubig po ninyo? Ang pagpapatubig po natin dito sa area po natin ay bungad dulo kung tawagin po namin. Bungad dulo. Bungad dulo. So, 4 days sa bungad, 4 days po sa dulo. Ganun po yung sistema po ng aming rotation schedule na katulad nga po nung sinabi ko, binanggit ko po sa inyo noon. Ito pong rotation schedule na ginagamit po namin sa Division 6 ay napagkasunduhan. Ibig sabihin pong napagkasunduhan ay pinirmahan ng ating 14 na Pangulo ng Irrigators Association dito po sa Division 6. Ayan. Napansin ko po, medyo maiksi po yung 4 days rotation kumparado sa iba po na division. Ano po advantages nito? Wala ba kayong nakikitang problema? Dahil 4 na araw lamang, baka merong hindi abutan ng patubig. Yes, sir. Yung pong aming rotation schedule na ini-implement nga po ay 4 days sa bungad, 4 days sa dulo. Ito po kasi ay praktisado na po ng NIA UPRIS Division 6 nung mga nakakaraan. At nakita po namin na ito po yung rotation schedule na umaakma po dito sa area po namin sa Division 6. Yung pong sinasabi ninyong hindi nagkakaproblema, along the way po mayroon po tayong problema na kinakaharap pagdating po dyan lamang ay nasusolusyonan, nabibigyan po natin ng tugon. Doon po sa unang pagpapaagos po ng tubig kasi natin, sir, ay dito po mararamdaman natin yung eagerness ng ating mga farmers na makakuha agad. Pero hindi po ganon. Ang sinasuggest po namin, lagi naming sinasabi sa kanila na sa umpisa po, ang ibibigay lang po natin sa kanila is yung tubig para po sila ay makapagpunla. Opo, pagka naibigay po yon, bibigyan naman po natin i-rotate po natin 4 days, bibigay po natin sa dulo para sila naman po ay makapagpunla. After 4 days po ng dulo, babalik po natin sa bungad. Eto na po tayo, gaganapin natin yung paunti-unting paglansok sa ating mga bukirin para po makapag-ayos po tayo ng ating mga itatanim na palay po sa bukid. Ganun po. So, wala naman po kayong namamoto na problema na halimbawa kapag schedule sa dulo, merong mga kalimitan po yun. Yes, sir. Kalimitan po yun dito sa patubigan. Hindi naman ho perfect kasi yung ating, syempre, yung ating irrigation system. Meron pong, kung tawagin po natin, yung mga nakikialam na mga farmers. Opo. Na ito po yung pinipilit po natin sa kanila na i-educate sila at igalang yung ating yung rotation schedule para smooth sailing lang po tayo kung tawagin po namin. Opo. Maiwasan natin yung magka-problema tayo dahil ang sabi po natin sa mga Pangulo ng Irrigators Association, maggalangan,
para po hindi po tayo magkaroon ng problema. Kasi ho, pagka ginawa nila yon, yung pakikialam sa mga gates, most probably ang nadideprive po yung mga naka-schedule na kukuha po ng tubig. Ganun po yon. So, ngayon, unti-unti po, nakakasanayan naman, pero meron pa rin naman yung mga pangilan-ngilan na yun po yung pinag-uusapan namin ng mga nakakasakop sa kanilang Irrigators Association na paalalahanan yung ating mga farmers para po sundin at tuparin po yung pinapairal nating rotation schedule. Ayan. Sir, pwede malaman yung volume ng tubig na inire-release nyo? Yes, sir. Sa kasalukuyan po, ang diskarga po namin, ang tinitignan ho kasi namin, ang umpisa nung pinagkukuhanan namin ng tubig is dito po sa Radial Gate number 3, located at Talugtog po. Ang diskarga po ngayon ay 18.33 cubic meter per seconds. Ayun po yung ang kumukuha po ngayon is bungad. Bungad na po yung 7 Irrigators Association dito sa bungad. At yun po. Okay naman. Wala pa naman pong nagiging issue po sa ngayon. At pinapamonitor po nating maigi yan sa ating mga kasamahan sa field na maggalangan sa rotation schedule. Pag hindi schedule, ang kumuha. Pagka naka-schedule, doon lang po sila dapat kumuha. So, pang ilang rotational schedule na po ngayon? Base po sa record ay pangalawang rotation schedule na po ito. Pinapairal po natin ngayon sa Division 6. Ayun. Baka meron po kayo naisabihin sa mga magsasaka. Sige sir, sa mga magsasaka po na sinasakop ng NIA UPRIS Division 6, kami po ay namamanhik po sa inyo mga sir, mga ma'am, kasi po yung mga farmers po, yan yung mga boss natin kasi sila po yung siniserbesyohan natin na igalang po natin yung schedule po ng pagpapatubig para po yung dapat kumuha ng tubig, naka-schedule na kumuha ng tubig, sila lang po. At sa susunod po na 4 na araw, yung next 7 Irrigators Association naman po na naka-schedule, sila naman po ang kukuha. At gayon din ay ingatan po natin yung ating irrigation facilities. Katulad po noong mga steel gates na naka-install po diyan sa mga canals po natin. Yan po ay napakahalaga kasi mga sir. Kasi nga po pagka yan po ay sinira at sinadyang sirain, ay dyan po nag-arise ang problema po natin sa pagpapadaloy po ng tubig. Hindi po natin makokontrol ang tubig po na ibibigay po namin sa inyo. Ayan. Yun po. Ayan. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po.